mga ka-KB, it's po ang inyong kabanong at nagpapasalamat po ako, taus-pusong pasasalamat sa first 100,000 subscribers po natin. At dahil po may nag-request na kung po pwede daw magkaroon po ako ng parang on-cam na video horror narration. Yan, kaya pagbibigyan po natin kayo bilang pasasalamat po. So, meron po tayong magandang kwento po ngayong araw na ito. Dito makikita nyo na talagang si Kabanong po ang nagbobose sa iba't ibang karakter sa ating kwento. So, sana po ay magustuhan nyo at sana po ay wag rin po kayong madismaya na, ay, ito pala yung itsura niya. Akala ko gwapo. Handsome lang pala. Handsome na mukha. Okay po. So sana po ay sumasubaybayan nyo po ang ating kwento. So sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, no, please don't forget to click that subscribe button. At syempre po ay mag-like na rin po kayo at mag-comment. Malaking tulong po yan sa ating channel at sa ating video para po magkaroon po ng maraming views. Ayan. Kasi talagang para sa inyo po ito. Sana po magkatulungan po tayo. So ito po ay para po sa inyong lahat mga ka-KB. Pakinggan po natin ito. Likas na matulungin ng pamilya Villarama sa kanilang lugar. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanilang mga kalugar ang natutuwa sa kanilang pamilya. Hindi lang basta mayaman, kundi marunong ding makipagkapwa-tao ang mag-asawang Minda at Patio. Pareho kasing nanggaling sa hirap ang dalawa. Naranasan na mag-asawa ang maging palaboy na tila ba sinukuan na ng kapalaran. Ang pagkalkal ng basura noon ay tila ba normal na lang na pang-araw-araw na buhay nila sa bayan. Masaya na sila kung may makikitang tirang pagkain. Kung minsan nga, naisip na rin ng mag-asawa na parang hindi sila naririnig ng Diyos, na parabang nakalimutan na silang kumustahin ng Panginoon. Ganun pa man, hindi nawala ng tiwala ang dalawa sa itaas. Naging mabuti silang tao kahit na basura ang tingin sa kanila ng ibang mga tao. Hanggang sa isang matanda at mayamang negosyante ang kanilang nakilala. Walang anak ang negosyante. Kaya nang makita sila na matandang yon, tila ba anak kagad ang tingin sa kanila. Dahil doon, pareho silang inampung mag-asawa. Sobrang bait din na matanda, kaya nga nang mawala na ito sa mundo, mas pinili nitong ipamana ang lahat ng kayamanan kay Minda at Patio. Masaya kaya si Madam Luisana sa langit? Siyempre naman, kasi tingnan mo, may mga anak na tayo pero napanatili natin ang yaman niya at nasusunod natin ang habilin niya sa atin na tumulong sa iba. Sayang lang hindi niya naabutan si Rocky. Kabuanan ko noong mawala siya. Ayos lang yon, Minda. Kung nasaan man si Madam ngayon, siguradong masaya ang puso niya. Kaya nga dapat habang malakas pa tayo, ituloy natin ang nasimulan ni Madam Luisana, ang tumulong sa mga nangangailangan. Nagyakap na lamang ang dalawa habang nasa balkonahin ng kanilang mansyon. Masaya nilang pinapanood ang papalubog na araw. Ma, Pa, nandiyan na pala kayo. Napalingon na mag-asawa sa kanilang panganay na anak, si Rocky. Ang lalaking ito ang mas hands-on sa lahat ng kanilang negosyo. Dahil nga ito ang napipintong magpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Sinasanay na siya ni Mang Patio sa larangan na yon. Naglalambingan lang kami ng mama mo. Bakit? May problema ba? Wala naman po. May invitation lang si Mr. Perez, yung kliyente natin last time. Naging maganda kasi yung takbo ng negosyo niya after niyang umattend ng ginawa naming seminar sa bayan. Gusto niyang imbitahin tayo sa gagawing pagdiriwang ng pagiging successful ng negosyo niya. Tinatawagan ka raw, hindi mo naman po daw nasasagot. Ay, nakakatuwa naman. Akalain mo yon, Minda. May magandang naidulot yung mga salita ko. Rocky, total nagkakausap naman kayo. Pwede bang tawagan mo siya mamaya at sabihin mong dadalo tayo? Isang karangalan ng makapunta sa selebrasyon na ganyan.
At pasensya na kamot hindi ko siya nasasagot. Naiwan ko kamo yung cellphone ko dun sa kwarto. Okay po, I'll do it pa. Ma, aalis na rin po muna ako. Susundin ko lang si Romel. O sige, mag-iingat ka. Hay, pambihira talaga yung batang yan ano. Ayaw pa kasing kumuha ng lisensya para naman makapagmaneho na rin. Lagi tuloy ikaw ang inaabala. Ayos lang naman ma. Tsaka alam mo naman, takot si Romel na magbaneho. Naalala mo nung teenager pa lang kami? Di ba mutik na siyang mahulog sa bangin? Ayun, nagka-trauma si Romel. Kaya intindi na lang natin. Tama ang anak mo. Tsaka ayos na rin yan. Ang mahalaga, may bonding sila ni Romel. Ay teka, nasan nga pala si Renato? Akala ko ba magpapahinga siya ngayong hapon? Pauwi na kanina. Nag-away na naman yata sila ng girlfriend niya eh. Ay Diyos ko naman, walang katapusang away naman yan. Tinapik na lang ni Rocky sa balikat ang kanyang mga magulang, sabay halik sa noo. O sige na po, susunduin ko si Romel. Tumatawag na eh. Agad ding umalis si Rocky sa kanilang mansyon. Wala naman siyang gagawin nung hapon na yon, kaya may oras pa siya para magsundo. Si Romel ang bunso sa kanilang tatlong magkakapatid. May sinisimulang sariling negosyo ang binatang yon na ayaw nitong ipaalam sa kanila. Basta ang sabi lang ni Romel sa kanila ay malinis at legal naman daw ang negosyong yon. Nang makasakay na sa kulay itim na kotse, ay tumawag na naman si Romel. Agad naman dinampot ni Rocky ang cellphone at saka sinagot ang tawag. Alis na ako. Madaling-madali ba? Baka mamaya kakamadali ko mauna pa ako sa langit. Nagsalita naman si Romel sa kabilang linya. Bada ka namang timang. Ang sasabihin ko lang naman isabay mo na rin si Kuya Renato. Hindi siya makatawag kasi kinuha ni Catherine yung cellphone niya. Nag-away na naman? Ano pa nga ba? Pinandar na ni Rocky ang sasakyan nang maputol na ang kanilang usapan. Nasa 15 minutong biyahe lang ang itinakbo at narating na rin ni Rocky ang lumang terminal na madalas na pinaghihintayan niya kay Romel. Sumakay naman agad ang binata. Ay, salamat. Nakasakay rin. Inayos na muna ni Romel ang seatbelt at preskong sumandal. Ba't ba dyan ka ba lagi naghihintay? Hindi ka ba natatakot? Wala nang tao dyan Abandonado na yung terminal na yan, di ba? Abandonado nga, pero hindi naman ako natatakot Sanay ako sa mga ganyan lugar. Pero delikado pa rin Baka mamaya may masamang loob na lumapit sa'yo. O kaya kakaibang nilalang. Like kapre o aswang. Ngumiti lang si Romel. Hindi naman kasi siya natatakot sa mga ganon. Mas gusto niya pang pinag-uusapan ang mga ganong bagay. Mas gusto ko nga magpakita sila sa akin, kuya Lalo na yung aswang. Ay nako, ayan ka na naman. Change topic na. Kung pinapandar mo na, di ba? Di nakakalis na tayo. Nag-text lang muna ako kay Renato bago tayo pumunta sa kanila. Baka mamaya tamaan tayo ng lumilipad na kaldero dun Loko ka, kuya Malayo ang bahay ni Renato sa kanila, kung kaya't kalahating oras ang biyahe nila. Sa kanilang tatlo, si Renato ang unang bumukod. Hindi pa naman ito kasal sa babaeng si Catherine, pero nagsasama na ang dalawa sa iisang bahay. Samantala, maingat na pinarada ni Rocky ang sasakyan sa harap ng bahay nila Renato. Tawagan muna siguro natin. Nakakatakot pumindot ng doorbell, baka si Ate Catherine yung lumabas Mabuti pa nga at tawagan na lang. Idadayal na sana ni Rocky ang kanilang kapatid. Nang biglang makita nila si Renato, nakararating lang din. May daladala itong plastic na may laman na alak. Oh, andiyan ka na pala. Saan ka galing? Hindi ba halata? Namili ako ng alak. O tara na sa loob. Inumin na natin yan. Wag, maiiritan na naman yun. Kapag nakitang may kasama ako sa sala. Alis na lang tayo. Dali na natin to, tara. Nauna nang pumasok si Renato sa loob ng sasakyan. Sumunod rin naman kaagad ang dalawa. Kuya Renato,
Hindi ka ba magpapaalam kay Ate Catherine? Bro, sabihan mo nga itong si Romel. Walang utak eh. Romel, kapag nagpaalam pa yan, lalong hindi yan makakasama sa bahay. Napailing na lamang si Rocky at pinandar na rin nito ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, ay hindi maiwasang mapag-usapan ang nangyari kay Renato at Catherine. Curious din kasi si Rocky at Romel. So, ano naman ang pinag-awayan ninyo? Bumuntong hininga ang lalaking si Renato. Baka sa mukha nito ang labis na pagkadismaya at pagkaasar. Eh di, dahil lang sa pulubi. Ano? Dahil sa pulubi? Sige nga, kwento mo nga. Oo, teka. Iba yata yan ah. Usually, mga ex mo yung pinag-aawayan nyo. Sabihin mo nga sa amin, ex mo ba yung pulubi? Sira ulo ka rin eh. Dali na! Eh di yun, namamasal kasi kami kanina. May nadaanan kaming babaeng pulubi, namamalimos, kaya binigyan ko. Itong si Catherine eh, parang tanga, pinagsilosan yung pulubi. Hindi ba naman tulig eh. Kaya ako raw binigyan kasi kamukha ng ex ko. Kamukha ng ex mo? Eh di, maganda yung pulubi. Ha? Oo nga eh, maganda nga. Kaya yun, nagalit yung isa. Ang sabihin mo na lang kasi, naalala mo talaga yung ex mo. Hindi naman magagalit si Ate Catherine kung hindi, di ba? Eh wala naman akong ginawa eh. Binigyan ko lang naman ng tinapay at pera yung babaeng pulubi. Hindi ko naman nilaplap. Tapos, pag uwi namin, kung saan sana napunta yung usapan. Nasa pulubi lang kami tapos biglang napunta sa nakaraan. Parang naging historical, hindi hysterical ha. Historical. History. Ay nako, nakakapagod na. Eh ikaw naman kasi, alam mo naman ganun yung girlfriend mo, sinasabayan mo pa. Tsaka paano mo nalaman na kamukha ng ex mo? Ibig sabihin eh, tinitigan mo yung pulubi. Ewan ko sa inyo. Kala ko kakampihan niyo ako. Mga baliw. Kuya, alam mo kasi, kahit kapatid mo kami, hindi naman pwedeng lagi kang kampihan no? Intindi mo na lang si Ate Catherine. Malay mo, buntis. Napatahimik ang magkakapatid sa sinabing yon ni Romel. Sa huli, napangisi na lamang si Renato. Sandali silang nahinto sa kanilang pag-uusap nang biglang magpreno ng malakas si Rocky. Mabuti na lamang ay naka-seatbelt ang dalawa kung kaya't hindi naman sila nauntog. Aray! Ano ba yan? Halos 1 minuto munang hindi nagsalita ang lalaking si Rocky. Nakikiramdam lamang sila sa nangyari. Maya-maya, nakita na lang nilang tumayo ang isang matandang lalaki sa harapan ng sasakyan. Kuya Rocky, natali mo ba? Nanlalaki ang mata ni Rocky at Renato na mapagtanto ang nangyari. Ha? Hindi ko alam eh. Lumabas ng sasakyan ng magkakapatid para lapitan ang matanda. Nakatayo lang yon habang nakatungkod. Madungis ang kasuotan nito at punit-punit. Parang matigas na rin ang buhok. Tay, ayos lang kayo? Nabundol ko ba kayo? Isa-isa silang tiningnan ng matanda. Hindi naman ako nasagi, iho. Nagulat lamang ako kaya ako natumba. Sigurado kayo? Walang masakit sa inyo? Tumango lamang ang matanda. Kung dali na lang kaya natin sa ospital para makasiguro tayo na wala talaga siyang seryosong galos. Tay, ayos lang ba sa inyo na sumama kayo sa amin sa ospital? Ipapacheck ko namin kayo. Ay nako, kayo ang bahala. Pero sinasabi ko na sa inyo na wala naman akong galos. Para na rin po makasiguro tayo. Kasi kung nahagip namin kayo, pananagutan po namin kayo. Inalalayan ng dalawa ang matanda papasok ng sasakyan. Habang si Renato naman ay napapakamot na lamang sa ulo. Nakakaramdam siya ng pagkailang. Hindi naman sa ayaw niya sa pulubi. Sadyang iritado lang siya dahil sa pulubing naging dahilan ng pag-aaway nila ni Catherine. Bago pumasok sa driver's seat si Rocky, ay sandaling hinilan ni Renato ang lalaki papunta sa likuran ng sasakyan. Uy kuya, sigurado ba kayo dyan? Baka babayaan yan eh. Modus yan ha. Peperahan lang tayo niyan pagdating sa ospital. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Paano kung talagang nadali natin siya? Di yari tayo kina mama at papa.
Hindi nila tayo pinalaki ng walang pakialam sa kapwa, no? Sige na, sakay na. Wala nang nagawa pa si Renato kundi ang sumang-ayon na lang. Katabi niya sa backseat ang matanda. Ang kinagandahan lang nun, kahit pulubi ay hindi naman nangangamoy ang matanda. Nagpakilala sa kanila ang matanda bilang si Tiburcio. Ayon sa matanda, matagal na raw itong nagpapalaboy-laboy mula nang iwan siya ng kanyang asawa at mga anak. Sa kwento ng matanda ay naawa naman si Rocky. Malambot lang din kasi ang puso niya kagaya ng kanilang mga magulang. Nadala nila ang matanda sa ospital. Agad din naman silang naasikaso dahil na rin sa koneksyon nila. Ayon sa doktor na tumingin ay wala naman daw seryosong damage sa matanda. May gasgas lang ang tuhod dahil sa pagtumba ng magulat ito. Kahit na ganoon ay kinargo pa rin ni Rocky ang matanda. Anong sabi nila mama at papa? Si Romel ang kumausap at nagpaalam kay Minda at Patio tungkol sa nangyari. Gusto nila na dalhin sa mansyon si Lolo Tiburcio. Wait, what? Gusto makausap nila papa at mama. May i-offer silang tulong doon sa matanda. Yan ang problema sa parents natin eh. Ang dali-dali nilang magtiwala sa mga hindi nila kilala. Hindi na ba sila nadala sa dati nilang tinulungan na bigla na lang nawala dala ang pera nila? Ay nako, pambira naman oh. Bro, ibang kaso naman yun. Yung mga yun kasi hindi naman pulubi. Estudyante yun. Itong si Lolo Tiburcio, hopeless na to bro. Kapag walang tumulong dito, baka sa kalsada na lang malagutan ng hininga. Bakit kasi tutol ka? Doon nga sa pulubi na babae, tumulong ka eh. Pero dito sa matanda, ayaw mo. Di pinatunayan mo lang na tamang nagalit si Ate Catherine kasi tutulong ka lang kapag kamukha ng ex mo. Uy, nag-iisip ka ba? Yung babaeng pulubi hindi ko naman dinala sa bahay. Ito dadalin nyo. Knowing na wala naman tayong background sa pagkatao niya. Are you guys using your brain? Puro kayo awa eh. Isip-isip rin pag may time. Ay nako, ang mabuti pa, umuwi na tayo sa bahay. Doon natin pag-usapan lahat kapag kaharap na sila mama at papa. Let's go! Nauna nang naglakad sa hallway si Rocky. Sumunod naman si Renato. Samantalang si Romel naman ang sumunod sa matanda palabas ng silid. Pag-uwi nila ay tuluyan ng walang nagawa si Renato. Hindi pa nagtatagal ang usapan ay pumayag na agad ang mag-asawa. Ni hindi na nakatutol pa si Renato. Habang kinakausap ni Minda at Patio ang matandang si Tiburcio, pinagmamasdan niyo ni Renato. Sinusuri niya ng maigi kung totoo ba ang mga sinasabi nito. Wala siyang makitang mali. Maliban na lang sa pagiging hindi nun mabaho kahit na mukha namang walang ligo ang matanda. Bandang 11:00 na ng gabi nang matapos ng paayusan ng matanda. Napaliguan na rin ito ng kanilang mga maid. Nabihisa na maayos. Nagmukha na talagang tao si Tiburcio nang maging malinis na itong tingnan. Samantala, nauna nang lumabas ng mansyon ng lalaking si Renato. Hiniram na muna niya ang sasakyan ng amang si Patio para umuwi. Anak, galit ka ba? Nakatayo sila sa harapan naman ng kulay pulang kotse sa malawak na garahe. Hindi naman po ako galit pa. Nakakadismaya lang eh. Hindi niyo man lang tinanong kung anong opinyon ko tungkol dyan sa matanda. Parang nandun lang ako para makinig. Pasensya ka na anak. Pero nakita mo naman ang lagay ng matanda, hindi ba? Nakakaawa. Hindi pa nga natin alam kung ano pang mga sakit niya eh. Kung hahayaan lang natin niya sa kalsada, may kasalanan din tayo. Kasi may kakayahan tayong tumulong tapos hindi natin tutulungan. Anong binilin sa atin ni Madam Luisana? Tulungan ang mga dapat tulungan. Pero pa, wala namang problema sa pagtulong eh. Pero sana, inaalam niyo muna kung saan galing ang tutulungan ninyo. Masyadong malambot yung puso niyo eh. Kaya kayo niloloko ng ibang tao. O sige, uwi na muna ako. Mukha namang walang halaga yung opinyon ko rito eh. Kainis lang.
Nagpunta nga sana ako rito para mag-relax. Lalo naman akong na-stress. Sige na pa, aalis na ako. Napabuntong hininga na lamang si Patio. Sa lahat ng anak niya, si Renato talaga noon pa man ay laging kumukontra kapag may tinutulungan sila. Si Renato kasi ang tipo ng tao na hindi basta-basta naaawa. Sige anak, mag-iingat ka. Pag-usapan na lang natin to sa susunod na araw. Tumango na lamang si Renato at saka pinaandar ng maingat ang sasakyan. Ay, naku itong batang ito. Nasobrahan na yata sa pagiging mature. Samantala, inihatid naman na ni Rocky at Romel ang matandang si Tiburcio sa kwarto nito. May kalakihan ng silid na pinahiram sa matanda. Matagal na rin naman kasing nabakante ang silid na yon. Lolo Tiburcio, dito na po muna kayo titira ha, hanggat wala pa pong bakante sa ampunan namin. Ayos lang po ba sa inyo ang ganitong kwarto? Kung hindi naman po pwede naman po natin kayong ilipat. May bakante pa naman na 2 doon sa taas. Yuyuko-yuko na naglakad ang matandang lumapit kay Rocky. Hinawakan nito ang kamay ng binata. Ay, nako, wag na. Sobra-sobra na ang tulong na binigay nyo sa akin. Isa pa, maganda naman ang silid na ito. Ngayon lang ako nakaranas na matulog sa ganito kagandang silid. Ay naku po, baka naman po nahiya lang kayo sa amin ha. Hindi. Ayos lang talaga ako rito. Ang hiling ko na lang, ayos lang ba na hindi ko isara ang bintana para nakakapasok yung hangin? Ay oo naman po, ayos lang po. Pero marami naman pong electric fan dito Baka kasi magkasakit kayo kapag... Ay, masanay ako sa sariwang hangin kaya ayos lang ako. Matagal siyang nagpalaboy-laboy kuya, kaya mas yun talaga ang gusto niya. Oo sige po. Kung ano pong gusto nyo at kung saan po kayo mas komportable. Ay, maraming salamat sa inyo. Masayang iniwan ng magkapatid na si Rocky at Romel ang matanda. Magaan ang kanilang kalooban dahil mayroon na naman silang natulungan. Ang hindi nila alam sa pagdating na matanda ay may malaking pagbabago na paparating sa kanilang buhay. Makalipas ang 5 buwan, malungkot na balita ang dumating sa pamilya Villarama nung hapon ng Biyernes. Nagmamadaling pumasok ng mansyon si Rocky at pinuntahan ang kanilang mga magulang na nakatambay na naman sa balkonahe. Ma! Pa! Si Mr. Perez daw! Napatayo si Patio sa kanyang kinauupuan nang makita ang malungkot at nag-aalalang mukha ni Rocky. O ano? Anong nangyari kay Mr. Perez? Lumunok ng laway si Rocky. Hindi niya alam kung papaano sisimulan. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag sa kanyang mga magulang na ang pinakamagaling nilang business partner ay wala na. Anak, umupo ka muna at kumalma ka. Ano bang nangyari? Si Mr. Perez po, Pa, wala na po siya. Ano? Teka. Paanong nangyari yon? Nung nakaraan lang magkakasama pa kami. Ano, may sakit ba siya? Anong nangyari? Natagpuan si Mr. Perez kaninang 8:00 ng gabi dun sa sasakyan niya. Duguan. Maraming hiwa yung katawan. May lead na ba yung mga pulis? Wala pa po Pero nakausap ko yung asawa at mga anak niya kanina sa call. Ang sabi nila, parang aswang daw yung pumatay kay Mr. Perez Ano? Aswang? Diyos ko naman, ano ba yan? Totoo ba yan? Aswang baka mo? Paano naman mangyayari yun Hindi naman buntis si Mr. Perez. Hindi ko nga rin po maintindihan sa pamilya niya Basta, ang sabi sa akin ni Mrs. Perez, bago daw mangyari yun, may nasasabi sa kanila si Mr. Perez at meron daw parang sumusunod sa kanyang palagi kapag naalis. Ay, Diyos ko, Panginoon. Paano kung totoo ngang aswang yon? Patio, siya pa naman ang pinakamagaling na business partner natin. Paano na ang negosyo natin?
yung panganay na anak ni Mr. Perez na ang magiging partner natin. Pero dahil sa nangyari, bababa ang sales natin. Magkakaroon din ng adjustment dahil new management na yun. Mas malaki ang chance na bumaba talaga yung sales natin. Ang mahalaga hindi tuluyang malugi. Ang mas iniisip ko si Mr. Perez. Kawawa naman. Nakakatakot kung aswang talaga ang pumatay sa kanya. Pwede rin namang kalaban sa business. Pero maghintay na lang tayo ng sasabihin ng mga pulis. Sa ngayon po wala pa tayong magagawa at wala pa po tayong pwedeng sisihin kung meron nga talagang involved sa pangyayaring ito. Napahawak na lamang si Minda sa kamay ng asawa, habang si Rocky naman ay magkakasunod na buntong hininga ang pinakawalan. Lumipas sa mga sandali at sumapit na rin ang 12:00 ng gabi. Nakaramdam na ng antok si Rocky. Kaya naman inayos at niligpit na niya ang mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Bukas na siguro yung iba. Patutulog na ako. Lumabas si Rocky ng kanilang maliit na opisina. Napatingin siya sa pang-apat na pinto kung saan naroon ang silid ni Tiburcio. Medyo nag-aalala siya para sa matanda. Ilang araw na rin kasing hindi gaanong nalabas ng silid ng matanda. Lalabas lang yun kapag iihi o kaya naman ay kakain. Naiisip na nga ni Rocky na baka may sakit na ang matanda. Sa nakalipas na 5 buwan, naging regular naman ang check-up ng matanda. Wala namang nakikitang sakit kay Tiburcio. Walang palya ang check-up nito dahil nga permanente sa mansyon ang matanda. Hindi na rin kasi nagkaroon ng bakante sa bahay ampunan na pagmamay-ari din ng mga Villarama. Lolo Tiburcio, tulog na po ba kayo? Naisipang kumustahin ni Rocky ang matanda pero walang tumutugon sa loob. Papasok na lang po ako kung ayaw niyo pong tumayo. Okay lang po. Pinihit ni Rocky ang doorknob, total nakabukas naman yon. Ang kaso nga lang, wala ang matandang si Tiburcio. Nung una ay iniisip ni Rocky na baka nasa sala lang o kaya naman ay nasa baryo para dumumi. Pero wala rin naman doon nang puntahan niya. Lumabas siya ng mansyon at nilibot ang bakuran, pero wala rin. Nakaramdam na ng kaba si Rocky. Nung oras na yon ay saktong kauuwi lang din ni Romel, galing sa pag-aasikaso ng negosyo nila. Uy, nakita mo ba si Lolo Tiburcio sa labas? Inilapag muna ni Romel ang bag sa sofa at saka umupo. Wala. Bakit? Lumabas ba? Wala siya sa kwarto niya saan naman kaya yun nagpunta? Gabing-gabi na. Tara, hanapin natin sa labas. Magpapahinga ka na ba? Hindi. Tara. Di naman ako pagod Samahan na kita. Walang sinayang na pagkakataon ng magkapatid. Ginamit nila ang kulay itim na sasakyan ni Rocky para maglibot-libot sa kanilang lugar. Halos kalahating oras na silang naglilibot nang huminto sila sa gilid para umihi si Romel. Habang naghihintay si Rocky sa kanya, ay nakita niya ang isang pirasong tsinelas. Dinampot niya yon at napagtantong yun pala ay pagmamay-ari ni Tiburcio. Uy! Bilisan mo dyan! Palagay ko dumaan dito si Lolo Tiburcio. Nang matapos na si Romel, ay nakita rin niya ang tsinelas na yon. Uy! Oo nga no! Tsinelas niya yan Nagmamadaling bumalik ng sasakyan ng dalawa. Pagliko nila sa kaliwang kanto, napatigil na naman sila nang may makitang babae na lumabas mula sa bahay. Buntis ang babaeng yon. Ang palagay ng dalawa ay nasa 6 na buwan na rin. Palapit yon sa kanila. Humihingi ng tulong habang tarantang-taranta. Paglapit ng babae ay agad na pinagkakatok ng babae ang salamin ng sasakyan. Binuksan naman kagad ni Romel ang pintuan sa likuran. Tulungan mo ako! Inaaswang ako! Nagtindigan ang balahibo ng dalawa sa kanilang narinig. Nang ibalik nila ang tingin sa harapan ng sasakyan, may isang tao nang naglalakad palapit. Ayan! Aswang yan!
Bilis! Alis na! Aswang yan! Hindi pa man nakakalapit ang lalaki sa kanila, ay inatras na agad ni Rocky ang sasakyan. Kinabig niya ang manibela at saka humarurot ng alis. Nawala na sa isipan nila si Lolo Tiburcio. Natuon ang atensyon nila sa babaeng takot na kanilang isinakay sa sasakyan. Sigurado po ba kayong aswang yon? Oo, sigurado. Aswang yon. Noong nakaraan pa siya umaaligid sa bahay sa parehong oras. Ngayon lang siya pumasok sa bahay dahil wala ang asawa ko. Nanahimik ang magkapatid pero aminado sila na maging sila ay natatakot din. Alauna nang dalhin ni Rocky at Romel ang babaeng buntis sa pamunuan ng barangay. Kilala ng kapitan ang magkapatid na Rocky at Romel, kaya naman agad silang pinaniwalaan ng kapitan at ng mga tanod. Matapos pakalmahin at kausapin ng babae, ay umalis na rin doon ang magkapatid. Pinaubaya na lang nila sa mga tanod ang paghahanap kay Tiburcio. Tingin mo, aswang ba talaga yon? Ako ba talaga tinanong mo ha? Alam mo naman na mula pagkabata naniniwala na ako sa mga ganyan. Siyempre, sasabihin ko oo, aswang talaga yun. Kita mo naman sa reaksyon at kung gaano katakot yung babae kanina, di ba? Huminga ng malalim si Rocky habang siya ay nagmamaneho. Delikado pala ngayon, no? Pero si Lolo Tiburcio, nasa na kaya? Baka mamaya niyan makasalubong niya na pala yung aswang. Pagka-uwi nila ay walang ganang umupo ang dalawa sa sofa. Sandali silang napatulala habang nakatingin sa kisame ng bahay. Narinig nila na may mga yabag ng paa sa itaas. Alam nila kung kanino yon dahil mabagal lang ang bawat hakbang. Pagsilip nila sa hagdan, agad nilang sinalubong si Tiburcio. Naku, Lolo Tiburcio, saan ba kayo nanggaling? Hinanap namin kayo kanina. Tila ba nag-iisip pa ng sasabihin ng matanda. Nakatingin lang ito sa kanila. Nasa sasakyan po yung isa niyong tsinelas. Naiwan niyo po yata habang naglalakad Bakit kayo umalis? May problema ho ba? Ayaw niyo na po ba rito? Huminga ng malalim si Tiburcio bago nagsalita. Hindi naman sa ayaw. Naisip ko lang na masyado na akong pabigat dito. Pulubi lang naman ako pero pinagsisilbihan pa ako ng mga kasambahay ninyo. Wala akong ambag sa pamilyang ito. Bahagyang lumungkot ang mukha ng matanda. Napayuko na lamang ito dahil sa nararamdaman na hiya. Ano ka ba naman, Lolo Tiburcio? Hindi naman namin hinihingi na ibalik mo sa amin ang mga ginagawa namin para sa'yo. Masaya ang pamilya namin na pinagsisilbihan at inaalagaan ka. Kaya huwag ka na malungkot, no? Alam mo kaya ako bumalik dahil napakabuti niyong ang tao. Tinapik ni Rocky ang matanda sa balikat. Kaya nga po, huwag na kayong lalabas ng bahay. Malulungkot sila mama kapag nawala ka dito. Ngumiti lang ang matanda. Sabay-sabay na sana silang aakyat sa itaas nang isingit ni Romel ang tungkol sa nangyari. Ay, tsaka nga pala Lolo Tiburcio, huwag kayong lalabas na mag-isa ha. May aswang kaninang humahabol sa buntis Baka pati kayo madali. Siniko ni Rocky ang kapatid para sawahin. Para kasi kay Rocky ay hindi na yon dapat pang malaman ni Tiburcio. Aswang? May aswang dito? Ay, Lolo Tiburcio, huwag yun na pong intindihin yung sinabi ni Romel. Anong oras na rin kasi kaya kailangan nyo na pong magpahinga. O sige. O paano? Mauna na akong magpahinga. Kayo rin sana magpahinga na rin. Naglakad na ang matanda patungo sa silid nito. Kumuway pa ito sa kanila bago pumasok sa pintuan. Ay, salamat naman at walang nangyaring masama sa kanya. Ang weird, no? Weird? Ang alin? Amoy porcelain. Hindi naman sa'yo galing yung amoy Ano ba kasi yung porcelain na yan? Basta. Hayaan mo na. Natutulog na ako. Kinabukasan,
kinansila lahat ng pamilya Villarama ang lahat ng kanilang appointment. Ito ay dahil dadalo sila ng unang burol ni Mr. Perez. Gabi pa ang kanilang alis pero hapon pa lang ay hindi na mapalagay si Rocky. Tila ba may kung anong bumabagabag sa kanya? Oh, ayos ka lang? Kanina ka pa tulala ah. Habang nasa kwarto sila ay napansin ni Romel ang tila wala sa sariling si Rocky. Natauhan lamang ito ng tapikin ng kapatid. Ha? Ayos lang. Napapaisip lang ako dun sa sinabi sa akin ni Mrs. Perez tungkol dun sa pagkamatay ni Mr. Perez. O bakit? Ano raw ba yung update mula sa mga pulis? Napailing si Rocky. Wala silang mahanap na lead eh. Wala silang maituro kung sino. Napakalinis kasi talaga ng record ni Mr. Perez. Kaya napaka-imposible na may nakaaway siya. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin ng mga pulis sumanap ng matinong lead eh. Pero napapaisip ako, Romel eh. What if aswang nga talaga ang pumatay sa kanya? Eh kung aswang nga, ano naman ang dahilan? Puro kalmot lang naman ang meron sa katawan ni Mr. Perez, di ba? Alam mo kasi, ang aswang kapag gutom, laman loob ang punteriya. Eh di ba, hindi naman naggalaw yung laman loob ni Mr. Perez? Eh kung hindi pala siya kakainin, ibig sabihin, balak lang talaga siyang patayin? Humarap si Romel sa salamin at nag-ayos ng kanyang necktie. Walang gana itong umupo sa dulo ng kama. Yun nga ang hindi pa natin alam. Oh, tara na at babiyahe pa tayo. Ready na sila mama at papa. Tayo na lang nihintay no. 6:00 na ng hapon na makaalis ang pamilya Villarama. Inihabilin muna nila ang mansyon sa mga kasambahay. Gabi na nang makarating sila sa burol. Lumapit sila sa kabaong ni Mr. Perez. Nakita nila ang mga tila kalmot sa mukha ng negosyante. Sa burol ay usap-usapan na rin ang tungkol sa aswang. Nasa isang gilid lang ang pamilya Villarama. Pero pakiramdam nila, nababalot ng misteryo at hiwaga ang pagkamatay ni Mr. Perez. Mga dakong 1:00 na ng madaling araw na makatanggap ng text si Rocky mula kay Aling Pinyang. Si Aling Pinyang ang pinakamatandang kasambahay at parang ito na rin ang tumatayong leader ng mga kasambahay nila. Nanlalaki ang mata ni Rocky nang mabasa ang text message. Agad niyang pinakita ang mensahe sa kanyang ama na si Patio. Sabay-sabay silang tumayo at kalmado nang nagpaalam kay Mr. Perez. Naintindihan naman yon ng pamilya Perez dahil emergency na nga ang nangyari. Pagsakay nila ng puting van ay binuksan kaagad ni Patio ang usapan. Ilang baboy raw ba ang namatay? Punyemas naman oh. Galit na galit si Patio nang malaman na nadali ang mga pambenta nilang baboy sa kanilang farm. Pinandar na muna ni Rocky ang sasakyan saka sinagot ang ama. Sad to say pa, lahat daw patay eh. Sabi pa ni Aling Pinyang, lahat daw duguan. Eh, hindi ko pa alam kung nagsuka ng dugo o baka may nangyari pang kakaiba. Hindi pa nagre-reply si Aling Pinyang eh. Rocky, dahan-dahan ka sa pagdadrive at gabi na ha. Madilim ang daan. Tumango na lamang si Rocky bilang pagsang-ayon sa kanyang ina. Habang nasa biyahe, ay hindi maiwasan ni Renato na makisabat sa usapan. Hindi niyo ba napapansin? Mula nang dumating si Mang Tiburcio sa mansyon sunod-sunod na kamalasan na nangyari. Si Mr. Perez na magaling na business partner, namatay. Tapos ngayon, yung mga baboy naman. Yeah, hindi magandang ibintang sa matanda yung mga nangyayari ngayon. Wala naman siyang ginawa eh. Malas nga, di ba? Kahit yung lugar natin minamalas eh. Ngayon, may aswang pa sa atin. Baka naman kasi si Tumahimik ka na muna, Renato. Hindi makakatulong ang mga sinasabi mo. Ngumisi na lamang si Renato sabay sandal ng ulo sa salamin. ano pa nga ba? Makalipas lang ang ilang minuto ay narating na nila ang farm.
Inuna nila yung daanan dahil naroon ang mga baboy. Sinalubong naman sila ni Aling Pinyang na siyang nakatoka roon bukod sa pag-aasikaso sa mansyon. Sir, ang mga baboy patay. Diyos ko po, kalunos-lunos po. Nagmamadaling dinala sila ni Aling Pinyang sa kulungan ng mga baboy. Napatakip na lamang si Minda ng bibig nang makita ang mga baboy na wala ng buhay. Diyos ko, Patyo, ano ba nangyayari sa mga alaga nating baboy? Nanginginig sa galit si Patyo sa kanilang nasaksihan. Habang iniisa-isa nila ang mga baboy, napansin nilang mga wala ng laman loob ang mga yon. Wakwak na ang mga tiyan, linis na linis. Pasensya na sir, hindi ko nabantayan. Natutulog na kasi ako nang marinig kong nag-iiyakan ng mga baboy eh. Wala kang kasalanan. Ang gusto ko lang malaman ay kung wala ka bang nakitang naaligid dito nung hapon. Umiling lang si Aling Pinyang. Pa, ma, dinali ng aswang yung mga baboy. Napalingon silang lahat kay Romel na sinusuri ang mga baboy. At paano mo na malalaman? Mga laman loob kasi ang gusto ng mga aswang. Bukod pa dun, tingnan nyo yung ibang baboy binutasan sa liig. Parang inipon muna sa balde yung mga dugo nila. At isa pang napansin ko, may mga kalmot dito sa bakal. Halatang nahirapan ng mga aswang dahil sa ingay nito at liksi. Bakit tayo naman ang ginugulo ng aswang na yan? Di kaya sinasabutay kayo ng aswang? Una, pinatay si Mr. Perez. Pangalawa, ito mga baboy. Lahat ng may kinalaman sa negosyo natin tinatapis eh. Para ano? Para malugi tayo? So sinasabi mong businessman din yung aswang? Halatang naasar si Renato sa sinabi ni Romel kaya tinapik na ni Rocky ang balikat ni Renato. Hindi ngayon ang tamang pagkakataon para magdebate. Ang mabuti pa, Aling Pinyang, tumawag kayo ng mga pulis. Nagmamadaling umalis ang Ali pabalik sa mansyon. Kaunting lakad lang din naman ang mansyon mula sa kanilang farm kaya umuwi na lang din muna sila. Gising na ang kasambahay sa alanganing oras na yon nang dumating sila. Lahat ng mukha ng mga kasambahay ay natatakot at nababahala. Pakihanda nga kami ng mainit na maiinom. Maraming salamat po. Pasuyo na lang ha. Tumango naman ang kasambahay na inutusan ni Rocky. Habang nasa sala sila, ay biglang naisip ni Rocky ang matandang si Tiburcio. Nag-aalala naman siya na baka lumabas na naman ito. Kaya naman, sandali siyang tumayo at umakyat sa itaas. Pagsilip niya sa silid na matanda, ay wala siyang nakitang tao roon. Aba, nasaan na naman yon? Hindi niya namalaya na nakasunod na pala sa kanya si Romel. Oya, bakit? Ano nangyari? Si Lolo Tiburcio, wala na naman. Ito namang si Lolo, sumasabay pa eh. Baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. Nang aalis na sana sila, ay biglang dumating ang matanda. Sa kabilang daan ito dumaan kaya hindi nakita sa sala. Tiningnan nila mula ulo hanggang paa ang matanda. Nakita nila na may bahid ng dugo ang kamay at paa nito. May mga bagay na naglaro sa isipan ni Rocky. Iba naman ang naiisip ni Romel noong mga sandaling yon. Lolo Tiburcio, ano po nangyari sa inyo? Bakit may dugo kayo? Tiningnan muna ni Tiburcio ang kanyang kamay at paa. Inosente itong nagbalik ng tingin. Pumunta ako sa baboyan eh. Narinig ko kasi yung nangyari. Sinubukan kong buhayin yung isang baboy kaso hindi ako nagtagumpay eh. Tapos gusto ko lang sanang makatulong. Hindi ko inakala na lahat pala ng baboy ay namatay. Ganun po ba? Oo, ganun nga. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam. Nataranta lang talaga ako at gusto ko talaga makatulong. Ay, ayos lang ho. Sige po, magugas ka na. Tapos magpahinga na rin po kayo. Naglakad na rin ng tahimik si Tiburcio. Sinundan naman nila ng tingin ng matanda sa puntong yon. Nagsisimula na silang magduda sa kilos ng matanda. Kuya,
naalala mo yung sinabi ko sa'yo about sa porcelain last time? Oh, bakit? Ano ba yun? Ang porcelain ay langis na ginagamit ng mga buntis kapag hindi sila makatulog. Naamoy ko yun kay Lolo Tiburcio. Ha? Teka, ano bang gusto mong puntuhin? Yung buntis na natulungan natin, amoy porcelain din. Palagay ko, yung amoy na naamoy ko kay Lolo Tiburcio, galing sa buntis yun. Ha? Ibig mo bang sabihin? Hindi na nagsalita pa si Romel. Pareho silang napapalunok ng laway. Kinakabahan sila kahit na hindi pa sila sigurado sa kanilang naiisip. Ayaw rin naman kasi nilang basta-basta na lang magbintang. Nanatili lamang kay Rocky at Romel ang kanilang hinala tungkol kay Tiburcio. Para sa kanila ay kailangan na muna nilang humanap ng matibay na ebidensya. Kinaumagahan, natanggap na rin nila ang resulta ng inisyal na investigasyon sa kaso ng mga namatay na baboy. Lumalabas na ang mga baboy daw ay inatake ng isang mabangis na hayop. Walang masabi ang mga pulis kung anong klase ng hayop. Inaasahan sa pangalawang investigasyon pa yun malalaman. Samantala, nagpasama naman si Romel sa kanyang kuya Rocky na pumunta sa pinapatakbo nitong negosyo. Ito ang unang pagkakataon na makakarating doon si Rocky. Nililihim kasi yun ni Romel sa kanyang pamilya. May pa-secret-secret ka pa ha? Baka mamaya droga pala yung business mo ha? Marahang kinabig ni Rocky ang manibela paliko. Kuya, matino ba utak mo? Hindi naman ako mukhang adik, di ba? Basta, itong business ko kakaiba. Hindi siya gaya ng pangkaraniwang business. Sige, sabi mo eh. Tumagal ng halos kalahating oras ang biyahe nila. Nagtataka si Rocky kung bakit parang liblib na ang tinuturong daan ni Romel. Mga ilang sandali lang, huminto na rin sila sa tapat ng punong mangga. Pagbaba nila ng sasakyan ay tinuro ang isang bahay na nasa ibaba na ng bangin. Yun, yung bahay na yun ang business ko. Tara, magdaan-daan ka, baka malaglag ka sa bangin. Hoy Romel, pinagtitripan mo ba ako? Anong business na sinasabi mo liblib na to? Tapos bangin naman yung tinuturo mo. Ay naku kuya, basta sumama ka na lang. Maingat na naglakad ang dalawa. Todo kapit si Rocky sa kanyang kapatid habang nasa gilid sila ng bangin. Nang makarating na sila sa harapan ng bahay ay kinuha na ni Romel ang susi. Sa kanya binuksan ang pintuan. O sige kuya, pasok! Namangha si Rocky nang makita ang tila bilihan ng mga lumang gamit. Pero nang pagmasdan niyang mabuti ang mga nakasabit, nakita niyang mga kwintas at kung ano-anong pulseras ang mga naroon. May iba ring bagay doon na hindi maintindihan ni Rocky kung ano. Tol, ano ba itong mga binibenta mo? Welcome sa aking liwanag store. Ang mga nandito ay iba't ibang uri ng pangontra, agimat, anting-anting at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagpuksa sa iba't ibang nilalang. Gaya na lang ng aswang. Lintik ka. May ganito ka pala di sana nahuli na natin yung aswang. Nagbebenta lang ako hindi ako ang lumalaban. Tsaka wala pa rito yung in-order ko na panlaban at pangontra sa aswang. Manggagaling pa yun sa mabagsik na albularyo ng Luzon Ayos Talagang tinuloy mo yung pangarap mo nung bata pa tayo no? Pero hindi ba delikado rito? Walang dadagsa dito tuwing linggo kung delikado. Isa pa, hindi naman ako nagpapaabot ng gabi. Ay, siya nga pala kuya. Para malaman natin kung aswang ba talaga si Lolo Tiburcio, kailangan natin siyang mapakain ng may bawang. Doon natin malalaman kung ano yung magiging reaksyon niya. Oo nga bawang. O sige, ikaw bahala. May kinuha si Romel na isang supot ng bawang. Kakaiba ang kulay ng bawang na yon. Kulay berde ito na may halong kulay asul. Oh, tol, ano yan? Bawang yan? Oo, bawang ito. Ito talaga yung mga bawang na ginagamit sa aswang. Hindi yung bawang na mabibili lang sa palengke, pagluto lang yun
Pagkatapos ng dalawa na kunin ang bawang, ay umalis na rin sila kaagad. Wala ang mga magulang nila nang umuwi sila sa mansyon. Base sa mga kasambahay, umalis si Pacho at Minda kasama ang matandang si Tiburcio. Ipapacheck up daw ang matanda kung may iba pa itong sakit. Sinamantala ng dalawa na wala si Tiburcio sa mansyon para mag-usisa sa silid nito. Pumasok sila roon at naghanap ng kung anong-anong may koneksyon sa pagiging aswang. Ano bang hinahanap talaga natin? Eh di ebidensya malamang. Wala naman tayo makita rito eh. Nasilip mo na ba yung ilalim ng kama? Ha? Yoko nga, malikabok kaya dun. Ang arte naman ito. Tabi, ako na nga. Sumilip si Romel sa ilalim ng kama. Kinapakapa niya pa ang ilalim pero wala naman siyang makuha sa sahig. Puro alikabok lang ang naroon. Pero nang kapain naman niya ang kama, may naramdaman siyang parang may maliit na libro doon. Agad niyang kinuha yon. Tingnan mo oh. Hawak-hawak niya ang libro na katamtaman lang ang laki. Tingnan mo nga yung nakasulat sa loob. Dahan-dahan binuklat ni Romel ang libro. Medyo kinakabahan sila dahil pakiramdam nila ay may itinatago talaga ang matanda. Naningkit ang kanilang mga mata nang makita ang mga nakasulat sa libro. Maliliit kasi ang mga letra, tapos hindi pa nila maintindihan kung anong klaseng lingwahe ang ginamit. Mukhang Latin ang mga yan ah. Ha? Latin? Latin ang mga ginagamit ng mga mangkukulam at aswang eh. Di ibig sabihin, aswang nga talaga si Lolo Tiburcio. Teka. Sandali. Baka may malaman pa tayo sa librong ito. Halika tingnan uli natin. Pinagpatuloy ni Romel ang pagbuklat ng libro. Nang makarating na sila sa bandang gitna, nakita nila ang isang imahe na parang halimaw. May pakpak yun sa likuran at mahaba ang binti. Mahaba rin ang dila at ang tenga. Wala na bang iba? Hindi natin pwedeng sabihin na aswang si Lolo Tiburcio nang dahil lang dyan sa mga ganyan. Hindi kaya, hindi naman talaga siya aswang. Masyado lang tayo nag-iisip. Paano mo ipapaliwanag yung libro na yan? Pwedeng matagal na yan dyan sa ilalim ng kama. Di ba, segunda mano naman yung kama na yan? Baka kasama na ito sa kama nung binili nila Papa. Ay, ewan. Wala naman tayong mapapala eh. Basta, ituloy na lang natin yung balak natin na pakainin si Lolo Tiburcio ng may bawang. Hapon na makauwi ang mag-asawang Pacho at Minda. Nakita pa ng dalawa na nag-uusap si Pacho at ang matandang si Tiburcio habang sila ay nasa balkonahe. Habang si Minda naman ay nauna nang pumasok sa mansyon. Akala ng dalawa ay normal lang ang usapan ni Pacho at ni Tiburcio. Pero maya-maya lamang ay nakita na lang nilang bumagsak si Pacho sa lapag. Nakahawak ito sa kanyang kaliwang dibdib. Papa! Sumenyas na si Tiburcio na inatake daw di umano sa puso si Pacho. Dali-dali naman bumaba si Rocky at Romel. Kinuha nila ang susi sa ama at agad na itinakbo sa ospital si Pacho. Medyo hindi naging maganda ang lagay ng negosyanteng si Pacho dahil sa nangyari base sa doktor na sumuri. Inatake sa puso ang kanilang ama dahil sa labis na gulat. Napaisip naman si Rocky at Romel kung ano nga ba ang pinag-uusapan ni Tiburcio at Pacho dahilan para atakihin sa puso ang kanilang ama. Isang malaking palaisipan sa kanila ang bagay na yon. Sigurado ba kayong ayos lang na si Mama lang ang magbabantay kay Papa sa ospital? Pupunta na rin kami ni Aling Pinyang mamaya. Tayo, kailan natin balak bumalik sa mansyon? Kailangan nating obserbahan si Lolo. Oh, di ba? Kung nakinig lang kayo sa akin noon pa walang mangyayaring ganito. Masyado kasi kayong maawain Nakakalimutan nyo na yata na gumagana ang puso kasama ng utak. Wala namang magagawa yung paninisi mo. Nangyari na. Nangyari na. Oo, nangyari na. Kasi hinayaan yung mangyari. Kita nyo ngayon, nasa alanganin ng buhay ng tatay natin. Kasalanan nyo itong dalawa Hindi kayo nag-iisip
Ang dali-dali niyong nagtiwala sa matandang yun. Hindi niyo nga yung kilala. Pwede ba? Manahimik ka muna. Hindi ako makapag-isip na maayos eh. Mamaya na lang tayo magbanggaan, pwede? Kahit na naiinis ay nanahimik na lang si Renato. Napabugan na lang siya ng hangin sa sobrang asar at pagkadismaya. Nakauwi sila ng mansyon. Lahat ng kasambahay na naabutan nila sa sala ay nag-aalala rin. Ang tanging wala lang doon ay ang matandang si Tiburcio. O dito na muna kayo. Kakausapin ko lang si Lolo Tiburcio. Teka, sasama ako. Hindi na. Mabuti pa, magluto ka na lang ng makakain. Ilagay mo yung dala mong bawang. Clueless naman si Renato sa pinag-uusapan ng dalawa tungkol sa bawang na yon. Umakyat na sa ikalawang palapag ang lalaking si Rocky. Pagsilip niya sa pintuan ni Tiburcio, nakita niyang nakatalikod ang matanda. Inakala niya na may ginagawa itong kakaiba, kaya naman isinarado na ni Rocky ang kanyang kamao. Lolo Tiburcio! Napalakas ang pagkakasabi ni Rocky, kaya naman napalingon agad ang matanda. Kinagulat ng binata ang kanyang nakita. Umiiyak si Tiburcio. Basang-basa na ang pisngi nito. Dahil doon ay bumabang muli ang tinig ni Rocky. Lolo Tiburcio? Kasalanan ko ang nangyari. Hindi ko na sana sinabi sa kanya ang mga bagay na yun. Hindi na sana. Kasalanan ko kung bakit nasa alanganin ngayon ang buhay ni Pacho. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Nilapitan ni Rocky ang matanda at tinabihan sa kama. Natunaw agad ang kanyang puso na makita ang pagtangis ng matanda. Kung hindi niyo po mamasamain, ano po bang sinabi niyo kay Papa? Humihikbi-hikbi pa ang matanda bago ito nagsalita. Ang aking mapait na nakaraan. Sinabi ko sa kanya na ako ay dating alipin ng mayayaman. At ang mas ikinagulat niya, dati na kaming nakadaupang palad. Pero hindi niya ako pinansin sa kalsada. Siguro'y nakonsensya siya sa sinabi ko. Pero hindi ko sinasadya. Gusto ko lang magkwento at ipaalam sa kanya kung ano ko dati. Masaya lang talaga ako na kahit hindi niya ako iniintindi dati, nandito ako at kasama ninyo. Hindi ko akalain na bigla na lang siyang magkakaganon. Patawarin mo ko, Rocky. Kasalanan ko ang nangyari. Hindi na napigilan ni Rocky ang sarili kaya niyakap na niya ang matanda. Nakalimutan niya ang mga hinala at pagdududa. Dahil sa mga sandaling yon, namayani ang awa niya para doon. Hindi naman... Lo, hindi niyo po kailangan sisihin ang sarili niyo. Ngayong alam ko na ang dahilan. Panatag na po ang loob ko. Huwag na po kayo mag-alala. Maraming magagaling na doktor na kilala ang pamilya namin. Baka ilang araw lang magigising na rin si Papa. Pagsabing yon ni Rocky ay bigla na lamang sumeryoso ang mukha ng matanda. Ngunit hindi yun napansin ni Rocky. Lo, maya-maya po bumaba na kayo para kumain ha. Sabay-sabay na po tayo. Tinapik ni Rocky sa balikat ang matanda at saka nagpakita ng ngiti. Ngumiti rin naman ang matanda. Paglabas ni Rocky ay palihim na nagbago ang ngiti ng matanda. Pagbaba ni Rocky ay naabutan niyang paalis na si Renato. Iritado ang mukha ni Renato noong mga sandaling yon kaya hinayaan na lang din ni Rocky. Oh, uuwi na ba yon? Hindi. Sabi niya, magbabantay lang daw muna siya kay Papa. Hindi kasi makalis-alis si Aling Pinyang dahil masama rin yung pakiramdam eh. Si Mama naman, nag-set ng meeting sa mga partners natin para ma-update sila sa kalagayan ni Papa. Oh,
Ano nga pala nangyari sa usapan niyo ni Lolo Tiburcio? Ewan ko. Pero parang hindi naman siya yung aswang eh. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Kaya inatake si Papa sa puso. Ang sabi niya, nagkwento siya tungkol sa nakaraan niya. Umiiyak pa nga habang nagkukwento eh. Baka hanggang ngayon eh, nahagulgul pa rin. Sobra siyang nakukonsensya. Hindi na tayo dapat magpadala sa iyak na yan. Mamaya magkakaalaman kapag natapos na yung niluluto ko. Ewan ko ba tol? Naguguluhan na ako. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon eh, maging maayos ang kalagayan ni Papa. Kamagalala tol, magiging maayos din si Papa. Trust me. Ngumiti na lamang si Rocky sa sinabi ng kanyang kapatid. Pinagdadasal na lang din nila na sana mas mapadali ang paggising ni Pacho. Nang sa ganun ay makumpirma nila kung tama ba ang sinasabi ng matandang si Tiburcio. Nang matapos na ang niluluto ni Romel ay inihanda na rin nila yon sa mahabang lamesa. Ang kaso nga lang, hindi pa rin nababa ang matandang si Tiburcio. Ang sabi ng isang kasambahay, natutulog daw ang matanda. Ilang beses nilang sinubukang pababain pero hindi pa rin ito gumigising. Kaya naman hinayaan na lamang nila. Sinasadya niya lang yata na hindi bumaba para hindi niya ito matikman eh. Alam niya siguro na may bawang. Uy, boses mo, inaan mo. Napailing na lamang si Romel noong mga sandaling yon. 3 araw ang nakalipas na natili pa rin na walang malay ang negosyanteng si Pacho. Sabi ng doktor ay bumubuti na ang kalagayan ng lalaki. Ang kailangan na lang nilang gawin ay hintayin kung kailan ito magigising. Sa nakalipas na 3 araw ay naging abala si Rocky sa kanilang mga negosyo. Marami kasing dumating na kliyente. At dahil pansamantalang wala ang kanyang ama, siya na muna ang tumatayong tagahawak ng kanilang mga negosyo. 8:00 ng gabi, kagagaling lang ni Rocky sa bayan dahil naroon ang isa nilang negosyo. Nasa biyahe na siya papunta sa liblib na tindahan ni Romel. Ayon kasi kay Romel, ay dumating na ang mga pangontra niya laban sa mga aswang. Habang nagmamaneho ay napatingin si Rocky sa kanyang cellphone na nasa kabilang upuan. Nagri-ring yun pero hindi niya naman kilala ang numerong tumatawag. Hinayaan niya lang yun dahil hindi niya ugaling sagutin ang mga hindi naman niya kilala. Diyos ko, nandito na rin. Ay, pambirang lugar to. Nakakatakot. Kung wala lang pose ng ilaw dito, mukha nitong pang-horror movie na lugar eh. Maingat na ipinarada ni Rocky ang sasakyan at saka bumaba. Dahan-dahan siyang naglakad pababa hanggang sa nakarating na siya sa tindahan ni Rocky. Oh, nandiyan ka na pala kuya. Tara, pasok ka. Uy, next time, pumili ka na ng matinong lugar ha. Hindi yung nakakatakot. Tinawanan lang siya ni Romel. Pagtingin ni Rocky sa kahoy na lamesa na nasa gitna ng maliit na sala, nakita niya ang iba't ibang uri ng armas na nakalatag doon. Ayan na yung binili ko kuya. May buntot pagi, may punyal na binabad sa bawang na may asin, langis na kumukulo kapag may aswang, at yung itak naman, pamatay talaga sa aswang yan. Sabi ng albularyo, kapag tinamaan mo niyan ng aswang, manghihina ka agad. Hindi yan gaya ng ibang itak na kapag tinaga mo sa aswang makakalipad pa ha. Tapos, yung mga pulseras at kwintas naman, mga pangontra, para hindi ka maadapuan ng sakit na gawa ng aswang. At para hindi ka na rin malapitan. Hindi ba scam yung mga yan? Di subukan natin ngayong gabi. Umuwi tayo ng mansyon tapos kapag kumulo ang langis, di si Lolo Tiburcio nga yung aswang. Agad naglikpit si Romel at kinandado ang kanyang tindahan. Dali-dali naman silang sumakay ng sasakyan para umuwi na ng mansyon. Papanda rin na sana ni Rocky ang sasakyan nang bigla namang may tumawag na numero sa kanyang cellphone. Hindi niya yon sinagot
Pero nakita niya ring may mga mensahe siyang natanggap mula sa hindi rin kilalang numero. Oh, dapat sinagot mo. Malay mo, isa sa mga kliyente ni Papa yan. Lahat ng kliyente namin may pangalan sa phone ko nakaregister. Binasa na lamang ni Rocky ang nakalagay sa text. Nagtaka si Romel nang makita niyang nanlalaki ang mga mata ng kapatid. Oh, Tol, anong problema? Uy, Kailangan na natin makabalik sa mansyon. Si Aling Pinyang ang nag-text. May aswang daw sa mansyon. lintik! O dali, bilisan mo! Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng dalawa sa mga sandaling yon. Lalo na si Romel na sabik ng magamit ang mga binili niya. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman niya maiwasang hindi matakot. Yun ang unang pagkakataon na makikita nila ang aswang. At wala silang ideya kung ano ang mga mangyayari pagkatapos nun. Habang nasa biyahe ay sinubukang kontakin ni Romel ang numerong tumatawag kay Rocky. Pero sa kasamaang palad ay hindi na yun makontak pa. Mas lalo tuloy nag-alala ang magkapatid para sa kaligtasan ng mga tao sa mansyon. Kahit kasambahay ang mga yon, pamilya pa rin nilang itinuturing sila Aling Pinyang. Tol, subukan mo lang na subukan ha. Wala na. Out of coverage area na. Kanina nagri-ring pa eh. Masama talaga ako ko eh. Baka mamaya may nangyari ng hindi maganda sa mansyon eh. Mas lalong binilisan ni Rocky ang pagmamaneho na kulang na lang ay lumipad na sila. Makalipas lang ang halos 15 minutos, nakabalik na rin sila sa mansyon. Sa labas lang ay ramdam na nila ang kilabot base sa katahimikan na naroon. Naabutan nilang nakabukas ang gate. Malaki ang pagkakabukas kaya alam ng dalawa na may hindi talaga tama. Binunot na ni Romel ang itak na kanyang daladala. Habang si Rocky naman ay hawak ang latigo na yari sa buntot ng pagi. Kuya, kumukulo yung langis. Ibig sabihin, nandito nga yung aswang. Nang marating na nila ang main door, ay nagdadalawang isip silang pumasok doon. Nasa 2 minuto pa yata silang nakiramdam sa paligid. Kalaunan, napagdesisyonan na nilang pumasok na sa loob. Bumungad sa kanila ang nakakalat na kagamitan sa sahig. Basag na rin ang flower vase. Alerto ka ha, baka nandyan lang yan. Dahan-dahang umakyat ng hagdan ng dalawa. Bawat takbang ay maingat nang sa ganun ay hindi sila makalika ng ingay. Ilang sandali lang, nakarinig sila ng kalabog. Nagmumula yun sa kwarto ng matandang si Tiburcio. Nang sumilip sila sa siwang ng pintuan, nakita nila si Tiburcio na kalmadong nakaupo sa kama. Nagtutupi ng kanyang mga damit na parang walang alam sa nangyayari. Oh, Rocky, Romel, nandyan na pala kayo. Hindi po ba kayo bumababa? Hindi niyo po ba alam kung anong nangyayari? Nagtataka ang mukha ng matanda. Ano ba nangyayari? Wala akong alam. Sabi nila Aling Pinyang, nandito na raw yung aswang. Hindi niyo po ba nararamdaman? Ha? Nako, pasensya na. Mahina na kasi ang pakiramdam ko. Gawa nga ng matanda na rin ako. Pero aswang baka mo. Hindi naman yata totoo ang mga aswang na alam po namin na may aswang dito. Dahil kumukulo ang dalawang langis oh. Pinakita pa ni Romel ang botelya kung saan naroon ang kulay berdeng langis na kumukulo-kulo pa. Normal lang naman ang reaksyon ng matanda nang makita yon. Kung totoong ang may aswang, di umalis na pala tayo rito. Hindi po. Papatayin po namin yung aswang ngayong gabi. Saka lamang napansin ng matandang si Tiburcio ang mga nakatagong armas sa likuran ng dalawa. Sa pagkakataon na yon, bumakas na sa mukha ng matanda ang kakaibang kaba. Lolo Tiburcio, may tatanong lang po ako Pero huwag niyo po sana mamasamain. Ha? O sige, ano ba yon? Kayo po ba ang... Napatigil si Rocky nang tumunog na naman ang kanyang cellphone. Pagkakita niya sa screen ay nakita niyang tumatawag si Renato. Sinagot muna niya ang tawag at saka narinig ang natataranta at nababahalang boses ng kapatid. Kuya, nagising na si Papa. Hindi totoo mga sinabi ni Mang Tiburcio. Sabi ni Papa, aswang yan.
Lumayo kayo dyan kung kasama niyo siya! Ngayon din! Natulala na lamang si Rocky nang malaman mula sa kabilang linya ang katotohanan. Kuya, anong sabi niya? Romel, nakatingin lang si Rocky sa nakangiting mukha ng matanda. Tila ba kakaiba na ang ngiting yon para kay Rocky. Saka lamang niya napagtanto na ang mga ngiting yun pala ay may ibang kahulugan. Bakit? May problema ba mga anak? Hindi na nagdalawang isip si Rocky. Agad niyang hinugupit ng buntot pagi ang matandang si Tiburcio. Mabilis yung nakailag na parabang hindi matanda dahil sa liksin nito. Aswang ka! Ikaw ang aswang! Tumawa ng malakas si Mang Tiburcio na parabang nasisiraan na ng bait. Nabura ang imahe ng isang kaawa-awang matanda. Napalitan na ito ng weirdo at nakakatakot na imahe. Mga inutil! Ang tagal kong hinintay kung kailan nyo mapapansin! Pero ngayon lang! Hindi nga nagkamali si Kuya Renato. Nagpatira kami ng salot at kampo na kadiliman dito. Bagyang umatras ang magkapatid. Sabihin mo, sino ka ba talaga? At bakit mo ito ginagawa sa pamilya namin? Sumeryoso ang mukha ni Mang Tiburcio. Nagpakita ito ng galit sa mga mata nito. Sino ako? Ako lang naman ang asawa ni Luisana na ipinagpalit niya sa mga magulang ninyo. Dahil kay Minda at Matyo ay nawalan ako ng mana. Sila ang dahilan kung bakit hindi ko naabot ang mga pangarap ko. Kaya ngayon, nandito ako para unti-unting bawiin ang lahat ng para sa akin. Uubusin ko kayong lahat. Sinimulan ko na to sa taong may koneksyon sa inyo. At lahat ng nagpapagana ng negosyo ninyo ay sisirain ko. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo bumabagsak. Babawiin ko ang sa akin. Babawiin ko! Matagal na kayong hiwalay ni Madam Luisana nang makilala ng asawa mo ang mga magulang namin. Kaya noon pa lang, wala ka ng karapatan. Bigla na lamang nagbago ang anyo ni Mang Tiburcio. Humaba ang nguso at mga tenga nito. Kumulubot din ang mukha nito at dumami ang buhok sa katawan. Dumiretso din ang katawan nito na dati ay kuba. Umatake agad ang aswang. Tinamaan si Rocky sa braso kaya agad na nabitiwan nito ang latigo. Nasa aktong lalapay na ni Mang Tiburcio si Rocky. Buti na lang ay nakagawa agad ng aksyon si Romel. Tinamaan niya ng taga ang aswang sa bandang balikat. Dahil doon ay bagyang nanghina ang aswang. Pero hindi pa rin yun naging hadlang para umatake ito ulit. Sa pagkakataon naman na yun, ay si Romel naman ang tinamaan sa tagiliran. Agad na bumagsak ang binata. Walang-wala na silang magagawa sa mga oras na yun. Habang si Mang Tiburcio naman ay tila handang-handa ng kainin silang dalawa. Paalam mga iho! Total, kayo naman ang nandito. Uunahin ko na kayo at isusunod ko na ang nanay niyong si Minda. Dinakma ni Mang Tiburcio si Rocky. Winasak na nito ang damit ng binata at naglalaway na nakatingin sa tiyan ni Rocky. Nang nasa aktong bubutasin na nito ang tiyan ni Rocky, ay isang malakas na putok ang kanilang narinig. Nabitiwan ng aswang si Rocky. Napansin na lang nila na may dugo na sa balikat si Mang Tiburcio. Paglingon nila sa pintuan ay nakita nila ang ginang na si Minda na may hawak na baril. Yun ang baril na matagal nang itinatago ng mag-asawa at ilalabas lamang sa oras ng kagipitan. Walang hiya ka, Tiburcio! Wala kang karapatan! Nasaktan ang pamilya ko! Lalapit pa sana si Mang Tiburcio pero muling nagpaputok ang ginang. Inasinta ng ginang ang ulo ng matanda dahil dati na rin pala itong nagtitraining. Tadtad ng bala sa ulo ang aswang hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak sa sahig. Diyos ko mga anak! May dugo kayo! Nilapitan ng ginang ang dalawa at inalalayang makatayo. Ayos lang kami, ma. Ay, ako hindi. Dali-daling nagtawag ng tao si Minda para madala sa ospital ang dalawa nitong anak. Samantala, para makasigurong wala ng aswang, ay iniligay ito sa drum at saka sinunog. Sa pagkamatay ng aswang na si Tiburcio, muling nanumbalik ang kapayapaan sa mansyon at sa kanilang lugar.
Natuto na rin ang pamilya Villarama. Hindi na sila tatanggap mula sa hindi nila kilala. Ilang araw ang nakalipas, gumaling na rin si Patio at nakalabas na rin ng ospital. Ginamit nila ang lahat ng kanilang koneksyon para hindi na kumalat pa ang tunay na nangyari. Hanggang sa mga puntong yon, hindi pa rin makapaniwala ang pamilya Villarama na ang dating asawa pala ng madam na si Luisana ay isa palang aswang. Mabuti na lamang ay mas nanaig ang kabutihan kesa sa kasamaan. Sa ngayon, patuloy pa rin tumutulong ang kanilang pamilya sa mga nangangailangan. Pero natutunan na rin nilang mag-ingat sa lahat ng mga tao na bago lang sa kanilang buhay. Wakas.